Hello, kamusta po mga kabayan? Si Mang Jose po, isang OFW dito sa Canada. Welcome back ulit sa aking channel. First of all, magpapasalamat ako sa lahat ng patuloy na nanonood, sa lahat ng hindi nag-skip ng ads, at sa mga bagong subscriber sa aking channel. Maraming salamat po sa inyo. So, bago ako magsimula, intro muna tayo. Sorry, welcome back po. Nanonood kasi ko ng balot ni Marian Rivera. Nasa Netflix na siya, maganda. Totoong kwento, totoong nangyayari to sa Pilipinas, sa bansa natin. Kaya panoorin nyo. So, pause muna. Okay. So, yeah. Tuloy ko nga pala yung aking pag-vlog kasi sobrang tagal na naman bago ulit ako nakapag-vlog. Marami kasi kong ganap, marami kong isip, maraming bagay na pumapasok sa isip ko. Although tanggap naman na namin mag-asawa kung ano talaga yung ending kung uwi kami. Pero syempre, may mga instances na nag-iisip pa rin kami kung paano ba kami may stay dito. Medyo pagod nga pala today kasi today is my son's birthday. Birthday niya ngayon. Second birthday niya na dito. And hoping and praying na sana marami pa siyang birthday na ganapin dito sa Canada. Sana i-grant yun ni Lord at ng universe na makapag-stay pa kami dito. Well, anyway. So, medyo nagkaroon ng confusion. Medyo nagkaroon ako ng mga iniisip-isip kasi. Kasi naglabas na naman na extension yung Alberta para sa open work permit. So, nag-research ako at the same time, nag-consult ako sa Catholic Social Service kung paano gagawin. Ngayon, may nakausap naman kami sa Catholic Social Service na nag-suggest para makapag-request kami ng letter of support. After ko mag-request ng letter of support, may bayad nga pala yun, $150, non-refundable. So, after kong mag-request ng letter of support, nakakuha kaagad ako ng sagot. Then, ang sagot is walang chance kasi first of all, by ranking. Second of all, kung in demand yung trabaho mo sa labor market, tapos mataas yung points mo, may chance kang mabigyan ng letter of support ng Alberta province. Which is yung mga yon wala kasi baker, parang dami ng baker, tapos ang baba pa ng points ko. So, lose hope agad ako dun. Kaya naman, balik ulit ako sa pag-iisip. Kasi nga, para sa kaalaman ng lahat, lalo na doon sa mga nag-aabang, 2 months and 19 days na lang ang aking stay dito sa Canada. So means, nakatouch kasi sa akin lahat ng family ko, yung kids ko, yung asawa ko. So pagka tapos yung work permit ko, tapos kami lahat. Uwi kami ng Pilipinas. Doon sa nag-viral kong video, ayan, 2.5 million views. Maraming nag-reach out, maraming nag-send ng link, maraming nag-suggest, maraming nagsabi na mag-apply dito. Maraming salamat po mula sa aking puso. Thank you sa lahat ng nag-reach out. Kay Nanay, honey, love you much. Patuloy na sumusuporta. Nay, thank you. And, yung iniisip ko na yon, sana yun na lang yung last resort ko na makakuha ko ng LMIA or ng job offer sa mga rural or sa Nova Scotia, sa New Brunswick, sa PEI. Yan, kung makakuha ko ng job offer or LMIA dyan, may pag-asa pa. Pero isa sa mga pumasok na naman sa isip ko is yung rules na nilabas nila nung last month na yung mga job title na hindi na may sponsor ng asawa. Ang dami no, naipon, nagtutumpukan or parang sasabog na ang hirap. So kung makakuha man ako ng LMIA tapos yung title ko is hindi naman doon pasok sa bracket or sa qualification para maka-sponsoran ng family, parang wala rin, di ba? Wala rin. So ngayon naisip ko, why not? Kung makakuha ko ng bagong LMIA tapos i-visitors visa ko muna sila para makapag-stay. Kasi nga,
ang visitors visa ng mga minor dito, pwede mag-aral sa public school. So nasa public yung mga anak ko. Kaya naman naisip ko, may chance pa, di ba? Nakaisip kagad ako na baga, uy, may chance pa para mag-stay tayo, makapag-aral pa kayo dito. So hanggang sa may nag-post na naman na isang content creator na 2025 update daw ng visitors visa dito sa Canada. Ang nakalagay doon is, hindi ko na siya ipa-flash kasi siyempre ayokong pag-usapan na rin siya. Isi-share ko na lang sa inyo na nabasa ko. Nakalagay kasi doon is single entry for visitors or tourist visa, 5 months stay na lang. Wala na yung multiple entry na 10 to 5 years. Wala na. So talaga nga naman kako, ang hirap. Speaking. So, message yung utol ko. 1 to February kasi ngayon, February birthday ng aming mahal na ina. Yeah, kaya yan, may isi-share ako sa inyo. Kasi alam nyo na kung ano ibig sabihin nito, kung paano namin susurpresahin na aming ina. So, ibig sabihin, magpapadala kami ng pera. So, dahil yan, may isi-share ako sa inyo. Naka-discover kasi ako ng isang remittance app na pagdating sa exchange rate, lagi siyang mataas. Tapos, mababa ang padala or charge niya. Ang charge niya sa bawat padala mo. And sa bawat padala mo, may ma-earn kang points na pwede mong gamitin sa pagpapadala ulit. So hindi ka talo, di ba? At the same time, isa itong number 1 na remittance app pagdating sa Japan, sa Singapore, ngayon, nandito na siya sa Canada. Sobrang dali mo na lang siyang gamitin from your Canadian bank, transfer mo siya sa remittance app na to, tapos pwede mo na siyang i-transfer sa lahat ng any e-wallet sa Pilipinas. O di ba? Napakadali. Ang maganda pa ron, safe at mabilis na makakarating sa mga mahal mo sa buhay ang pera mo. At ang sinasabi kong remittance app na ito ay yan, Smiles Mobile Remittance App. Download nyo na, nandyan sa link below yung aking QR code. Okay? So, thank you. Thank you. So, tuloy tayo. So, yun. Mayroon pala ako isang video na viral nung nakaraan lang. Umabot siya ng 2.5 million views. Nagkaroon ako ng mga information kung paano magpasa, kung paano mag-apply. Kasi wala na talaga akong hope. Wala na akong hope sa company kasi sinabihan na ako na no chance to renew. Kung magkaroon man ako ng chance, ang ibibigay din nila sa akin is FCA or Food Counter Attendant. Pero hindi dito sa Alberta. Sa ibang province na pag-aari din ng employer namin. Kaya naman, hindi ko na rin maisip na tanggapin kasi FCA, hindi ko rin ma-sponsoran ng family ko. Unless manager. Joke lang. Unless mataas yung tier 0 to 1 na lang ang pwede mag-sponsor ng family kapag naka-LMIA ka. So yun, ang lungkot, di ba? Pero ganun pa man, tuloy ang buhay. Kasi nga, hanggat may buhay, may pag-asa. Kaya kahit papano, hindi pa rin kami nawawala ng faith. Nagdadasal pa rin kami. Nga pala, maisingit ko lang, no? Marami kasing nagsasabi sa akin na, Sir, lipat kayo dito sa New Zealand. Sir, lipat kayo dito sa Australia. Sir, dito kayo sa Europe. Para sa lahat ng nagsisend na yon, thank you sa inyong lahat, no? Maraming salamat po. Pero pakiusap ko lang, no? Pa-send na rin ng link or pabigay na rin ng info kung paano at kung saan ako pwede mag-send ng resume ko. Kasi kung sasabihin lang na, Sir, lipat kayo dito, di po kasi ganun kadali yun eh. May mga legit na link talaga or pwedeng pasahan. Siyempre, sana po yung kompleto na yung mag-send tayo ng resume. Then tayo na yung magtutuloy ng process kung may babayaran, kung may kailangan i-provide kami, ako na. Pero kung sasabihin lang nila na wala lang, parang God bless you na lang po. Go, God bless you dito sa Australia. God bless you. Pasend na rin ng link. Thank you. Thank you po. So, yeah. Yun lang siguro sa ngayon kasi yung huling video ko, sabi ko magpo-post ako ng mga ititinda. So far, yung mga gamit na ititinda parang pwede pa i-box.
may iwan na hindi na mabibitbit, I will post it. So, thank you once again. Ako nga pala ulit si Mang Jose. And nag-gain tayo ulit ng another 300 plus subscriber nitong nakaraang buwan lang. And thank you sa inyong lahat. Sa lahat ng hindi pa po nakakapag-subscribe, please consider subscribe sa aming journey pa uwi. Sa aming journey pa uwi ng Pilipinas kasi from 7 months na video ko, ngayon nandito na ako sa 2 months. So abang-abang lang kayo kasi may mga surprises si God. Hindi natin alam kung paano niya tayo susurprisahin sa lahat ng mga dasal natin. Kaya naman, don't forget to subscribe and please continue watching and don't skip the ads. Help na yan. And mag-download na rin kayo ng Smiles Mobile Remittance app gamit yung code ko sa baba. So thank you once again. Follow me, Mang Jose sa Canada, Facebook, and my YouTube channel. Thank you and God bless you all.